Sabi nila, huwag kang papasok sa gubat kapag gabi, pero hindi nakinig ang magkapatid. At ngayong gabi, may naghihintay na nilalang na gutom sa laman ng bata. At kung akala mong ligtas ka sa bahay mo, mag-isip ka uli. Aswang sa kakahurian. Sa isang maliit na baryo sa gilid ng kagubatan ng Matuod, lumaki sina Joel at Andoy, magkapatid na may 5 taon ang pagitan. Matapang si Joel, 14 na taong gulang, samantalang mas tahimik at palaisip si Andoy, 9 na taong gulang. Bata pa lang sila'y palaging sinasabihan ng kanilang lola Miding na huwag papasok ng kagubatan kapag sumapit ang dilim. May nilalang sa kakahuyan na hindi tao, hindi hayop, kundi halimaw na nabubuhay sa kadiliman. Aswang, ang tawag sa kanya, at dugo ng bata ang kanyang paborito, wika ni Lola, habang nakatitig sa apoy ng kalan. Pero tulad ng karamihang bata, hindi nila ito masyadong pinansin. Hanggang sa dumating ang gabi ng bagong buwan. Nagsimula ang lahat sa pagkawala ni Bantay, ang aso nilang laging nagbabantay sa harap ng bahay. Nang gabi ring iyon, narinig ni Andoy ang pag-ungol ng aso mula sa kakahuyan, kasunod ang tunog ng tila nakyunit na laman at isang kakaibang iyak, parang sigaw na pinigilan ng ngit-ngit. Pagkabukasan, natagpuan nila ang leeg ng aso sa likod ng kubo. Wala na ang katawan. Hindi ito gawa ng normal na hayop, sabi ni Mang Tio, ang kanilang kapitbahay na mangangaso. May gumagalaw sa gubat na hindi natin dapat lapitan. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo pang naging interesado si Joel. Gusto niyang patunayan na walang aswang. Kaya't isang gabi, isinama niya si Andoy at nagpasya silang silipin ang loob ng gubat. Madilim, tahimik, hangin lang at huni ng mga kuliglig ang kasama nila. Ngunit nang makarating sila sa gitna ng kagubatan, napansin ni Andoy ang isang nilalang sa ibabaw ng puno, nakaluhod, may pakpak, mapula ang mata. Isang halimaw, ang aswang. Hindi na sila nakagalaw, tila naparalisa sa takot, hanggang sa gumalaw ang nilalang. Mabilis, parang kidlat, bumaba mula sa puno na halos hindi lumapat sa lupa. Takbo, Andoy! Sigaw ni Joel, hawak ang kamay ng kapatid. Habang tumatakbo sila, dinag nilang lumilipad ang aswang sa itaas. Sumisigaw ng isang matinis na tinig na parang mula sa impyerno. Hindi na nila alam kung saan sila patungo. Ang gubat ay tila naging maze. Bawat hakbang ay parang papalapit sa kamatayan. Nahuli si Joel. Nadakma ng halimaw at inangat sa hangin. Sumigaw si Andoy, ngunit may biglang lumiwanag mula sa kanyang bulsa.
isang antang-antang na iniwan ng kanilang ama bago ito misteryosong nawala 10 taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, parang nasaktan ang aswang. Sumigaw ito at bumagsak sa lupa. Hindi na nagdalawang isip si Andoy. Itinapon niya ang anting-anting sa halimaw at parang napaso ito, nagsisigaw habang unti-unting naluso sa lupa. Nakaligtas si Joel, pero may sugat sa dibdib, tanda ng kagat ng nilalang. Pag-uwi nila, humarap si Lola Miding, na mutla. Hindi nyo dapat nilapaitan ang gubat. Hindi nyo dapat ginising ang aswang na konektado sa dugo ng inyong ama. Napagtanto ni Joel at Andoy na hindi pa tapos ang lahat. Ang anting-anting ay hindi lamang panangga, ito ay susi sa isang mas malawak na lihim. Ang kanilang ama ay isa ring tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim, at sila na ngayon ang susunod. At sa ilalim ng bagong buwan, narinig muli nila ang iyak mula sa gubat.